sa inyong lahat. So, welcome to Minds Meet the Soul, kung saan pag-uusapan natin lahat ng bakit ako ganitong moments, no, ng ating adulting life, or ng life natin na dinidiscover pa lang natin yung sarili natin. So, here in Mind Meets the Soul, we feel it, we overthink it, and we figure it out by talking it out, no? So, tara, usap tayo. So, yun guys, going back, sorry, nag-change lang tayo ng background. So, guys, I think mayroon kayong idea kung ano pag-uusapan natin today from the title itself, no? So, today we're gonna talk about psychological aspect of self. Kumbaga, yung inner self natin, kilalanin natin siya. So, ako, gusto ko i-share sa inyo na lately kasi, or hindi, parang start na nag-18 ako, parang nagkaroon ako ng identity crisis, no? Na until now, na napupunta pa rin ako sa situation na yun. Meron akong gustong i-figure out, pero hirap na hirap ako, tapos ang complex, di ko siya ma-explain. And sometimes, feeling ko parang, I feel so lost, no? Pero pag nag-open naman ako sa mga friends ko, sinasabi nila na, hindi ka late, you're just in time, no? Na, hindi naman kasi na-figure out yun overnight. May process siya. So, mahabang process siya. Hindi lang siya, araw-araw na proseso siya para ma-figure out mo yung, ano ba yung hinahanap mo within yourself. Pero minsan kasi, nakaka-frustrate siya, no? Na hindi mo alam kung if yung ginagawa mo ba is for yourself pa ba, or nakasasatisfy pa ba, no? Nakafulfill pa ba nun yung mga desire wants mo. Kasi nga, parang hinahanap mo eh, kung yung purpose na yun, purpose ng self mo, yung gusto ng self mo, no? So, or baka kasi minsan, natatakot ka lang na i-judge ka ng ibang tao or invalidate ka nila pag hindi mo ginawa yung nakasanayan mong gawin. Kumbaga, naghanap ka ng validation, kaya mo na lang siya ginagawa. So, ayan, meron tayong tatlong concept na pag-uusapan na under the psychological aspect. So, first is the self-concept, self-awareness, and self-esteem. Unahin natin self-concept. Self-concept is, siyempre, ang ano mo naman sa sarili mo, ang ugali mo or personality is, nag-iiba-iba yan eh. Throughout ng path mo or ng journey mo, ng life mo, nagbabago yan. So, tingnan natin, anong tingin mo ba sa sarili mo? No? May nilagay akong question dito, dalawa siya. So, anong tingin mo sa sarili mo? Ako personally, tsaka what kind of person are you? Unahin na natin itong what kind of person are you. Ako kasi, I'm a type of person na very observant. Ito, pinakang trait ko to na sobrang, ano ko talaga, ganito talaga ako na minsan nakakainis na kasi lahat na lang na-observe ko, lahat napapansin ko. So, hindi ko kailangan ng obvious or vocal na action para lang masabi ko na, ay, may problema. Parang, minsan pag kami naisip ako, like, may pumitik sa instinct ko na, ay, parang hindi okay yung friend ko, ay, parang may problema kami sa family, kahit wala naman nagsasabi. Yun, na-observahan ko siya. Basta yung mga nasa paligid ko, mabilis ko sila ma-observahan. I'm optimistic. Hindi ako madaling mag-judge. I always practice and sinasabi ko yung sarili ko na look beyond the picture. Hanggat hindi ko nalalaman yung reason behind it, hindi ako magko-conclude or mag-iisip ng kung ano. And caring din ako sa family ko, lahat sa close ko, sa lahat ng importante sa akin. And I love giving word of affirmation sa kanila, kung gaano ko sila ka-love, kung gaano sila ka-important sa akin. Ganun akong klaseng tao. I'm also confrontational. Straightforward akong tao kapag alam ko na, or hindi siya nag-aalis sa moral principle ko. At alam ko naman yun, kino-confront ko siya. Tinatama ko yun. Kasi, parang allergic ako sa pagtotolerate ng mga ganong bagay. Parang hindi ko kayang tiisin, hindi kaya ng moralidad ko. Ganon. So, ano tingin ko sa sarili ko? Ako yung tipo ng tao na sobrang hirap magtiwala. Parang ako laging naka-close. I always shield myself sa mga tao or sa mga bagay. Kaya, hirap ako mag-open up eh. May instances na talagang kahit sobrang down ako, instead na mag-open up ako, nag-isolate lang ako. And feeling ko kasi magiging burden ako sa iba kapag nag-open ako ng problem sa kanila. Though, nagsasabi ako sa mga friends ko, and may mga friends naman talaga ako na nandyan for me. Pero surface lang. Hindi siya deep. Hindi ko deep mag-open sa kanila. But I always listen naman sa mga friends ko. Yun lang ako talaga, mataas yung wall ko. So, lagi ko pinapakita na I can do it by myself, na independent, strong ako, ganyan. Pero minsan I wish, kung ano ko sa iba, sana may ganun sa akin. Yung hindi ko na kailangan magsabi kasi nga hirap ako sa part na yun, yung mag-open, yung vocal ka sa nararamdaman mo. So, now, let's move naman. Ay, ito. Since, for the citation, sabi sa Very Well Mind na website, article, what is self-concept? Self-concept is non-static, meaning that it can change. Our environment is one of the crucial role in this process. Ayun, kaya yung nasabi ko, nag-iiba-iba siya. Hindi siya
nagsistick lang. Palagi parang kumbaga nag-evolve. Then, let's proceed to self-awareness. So, self-awareness kasi, parang, kilala mo na ba talaga yung sarili mo? So now, let's talk about self-awareness naman. Self-awareness kasi is how you understand yourself. Kumbaga, alam mo ba kung bakit ganyan ka mag-isip, bakit ganyan yung nararamdaman mo, kilala mo na ba talaga yung sarili mo. Ganun siya. Aware ka ba sa mga bagay na yun? So, for example, ako, aware ako na mataas yung walls ko kasi may trust issue ako. Aware ako na, aware ako kung bakit ako ganun. Kasi nga, feel ko, kapag naging open ako sa tao is, ayun, nakaka-feel ako ng burden and ng guilt. Tapos, eto, gusto ko rin i-share na, there is a time kasi na, may ilang days na sobrang lungkot ka talaga, like, ilang days. Tapos, hindi ko alam kung bakit, until na-realize ko na, parang, something is missing sa sarili ko. Parang, some part of me is may hindi ako makita, or, isa gano'n, parang may kulang, gano'n, may kulang sa akin. Until ayun, na-realize ko na, kaya pala ako gano'n, kasi, as of now nga kasi, diba, sabi ko, nasa stage pa kasi ako na dinidiscover ko pa yung mga gusto ko, dinidiscover ko pa talaga yung sarili kong desire, wants, ganyan. Ayun, kaya pala ako malungkot din kasi parang, ayun nga, may kulang ako. May parang nakakaramdam ako ng kulang sa akin habang nakikita ko yung ibang tao na alam na nila kung ano yung gusto nila, alam na nila kung ano ba yung future na gusto nila for themselves, diba? Parang ako, nasad ako doon kasi ba't ako ganun lang? Ba't ako di ko pa alam? So, ayun, aware ako na kung bakit ako malungkot, ba't ganun yung nararamdaman ko. It's about how I understand yourself. Kasi ayun yung dahilan kung ba't yun kayo. Parang, ano yun it makes who you are. Diba? Ganun siya. So, sabi nga sa How to Boost Your Self-Awareness from the website ng Very Well Mind, self-awareness is your ability to perceive and understand the things that make you who you are as an individual, including your personality, action, values, beliefs, emotions, and your thoughts. Yan, kagaya ng mga nabanggit ko kanina. So, now let's proceed naman, lastly, sa self-esteem. No? Self-esteem is other than self-worth, self-confidence. So, may question ako dito na nilagay na, do you know your self-worth? Paano mo minamahal o pinapakita sa sarili mo na mahal mo yung sarili mo? So, ako, alam ko yung self-worth ko kasi hindi ako nagsisettle sa mga bare minimum. I know kung ano yung deserve ko. And sobrang pinapahalagan ko yung self-worth ko kasi ako, kung hindi ako papahalaga ng ibang tao, sino magpapahalaga sa akin, di ba? Ito kasi, yung worth ng isang tao yung nakakalimutan ng ibang tao na nawawala sa kanila. Nakakalimutan nila na importante din naman sila. So, minsan, ayun, sa mga relationship, diba? So, sobrang pagmamahal mo sa partner mo, parang nakakalimutan mo na rin mahalin yung sarili mo. And yun yung pangit. Kasi, hindi mo nakakalimutan mo yung sarili mo. So, ibig sabihin, hindi mo na alam yung self-worth mo. Ako, pinapakita ko yung love sa self ko by prioritizing myself. Kasi, for me, para malaman mo yung worth mo, you know how to take care of yourself. Kasi, kung hindi mo aalagaan yung sarili mo, ibig sabihin, wala kang pakialam sa sarili mo. Parang hindi ka importante sa sarili mo. Parang ganun. So, walang self-worth doon. Kapag ganun ka, yung thinking mo, or hindi ka marunong mag-alaga ng sarili mo. Kaya nga, favorite quote ko, may isa kasi akong before na nabasa from IG ni psychologist siya, si Psych Revilla, and lagi ko din siya pinapanood, no? Sabi niya, one time sa post niya, is, if it no longer serves you, let it go. Being selfish for the sake of your sanity is a form of self-care. So, alam mo yung worth it mo kapag alam mo yung mga bagay na need mo i-let go. Kasi, hindi ka magsasettle dun sa bagay na wala ka na namang napapala eh. Bakit ka pa, ba't mo pa ipipila? Diba? Minsan, being selfish for the sake of your sanity, your peace, hindi siya masama. Kasi, prioritizing yourself is showing love to yourself and showing to yourself na worth it ka. So, to wrap it up, no, to conclude lang din, meron ako nabasa na sabi niya, isa siyang TikToker, si Risha Marcelena, if you don't spend time to getting to know yourself, you will end up observing everyone else's definition of you. And that's true. Kasi minsan, hindi pa natin nakikilala ng fully yung sarili natin. Pero kung ano yung naririnig natin sa iba na, kung ano yung definition natin sa iba, minsan na-apply natin sa sarili natin na minsan negative na siya. Hindi na siya tama. Kasi minsan ang thinking natin, ay, sabi nila, ganito ako eh. So, nagiging ganun ka. Which is, pangit siya, no? Sa pag-discover or develop mo ng inner self mo. To know your psychological aspect of yourself, first, you need to accept yourself and to know yourself more. Listen to your thoughts. Pakinggan mo yung sarili mo.
Bakit? Basta pakinggan mo lang yung mga bagay na sinasabi ng utak mo sa'yo. Ganon. Kasi ang pagkilala naman sa sarili, hindi siya overnight. Hindi siya one time lang. It's parang everyday process siya. Parang step by step hanggang sa sumakses ka. Ganon siya. So, it's okay if sometimes you feel stagnant, you feel lost. Sabi nga ng Bini, dahan-dahan lang. Buhay ay di kaya. So, okay lang yun. As long as you are embracing yourself, kahit ano pa yan, kahit anong personality mo pa yan. You don't need to be perfect. What you need is to be true to yourself. So, ayun no. Again, this is kayong natutunan or naka-help para ma-identify yung inner self nyo or yung psychological aspect of yourself. So, guys, again, this is Aislinn, your host. And this is Mind Mix